Ang pagpapatuloy. Sa unang tingin pa lamang sa bayang ito, masasabi mo na agad na hindi normal ang lugar dahil sa kulay lilang paligid na parang polluted ang hangin, nagkalat na din ang mga malalaking tipak ng simento at sa paligid nito ay walang taong umaaligid. Sa kabilang banda naman, makikita ang isang halimaw na mukhang golem na parang may dadambihan sa itsura ng forma nito. Pinakita din itong malaking praying mantis, hindi lang malaki kundi talagang malaki na parang mas mataas pa kesa sa mga gusaling naroroon. Sa forma naman ng praying mantis na ito ay parang alerto dahil parang may kung ano man na nilalang ang mabilis na papunta sa kanyang direksyon. At sa panel nga na ito ay nakikita natin na tinatangkang palang banatan ng golem na halimaw ang napakalaki ring mantis. Sa isang banda ay lumipat ang panel sa isang convenience store. Sa loob nito ay merong tao na mabilis na nagbabalot ng mga pagkain. At dito nga ay pinakita na ang nagbabalot pala ng mga pagkain ay ang ating bida na si Dokja. Habang siya ay nagbabalot ay patuloy naman sa pagpapaalala ang system sa kanya na ang lugar daw ay highly contaminated. Inaatasan na pigilan ang paghinga at magmadaling pumunta ang ating bida sa underground. Sa apat naman nga na bag ng pagkain ay nasabi niya na tama na daw siguro iyon, saka nagmadaling tumayo paalis ng abandonadong convenience store. Habang siya ay naglalakad paalis ng store, nasabi niya sa sarili na ang laking oras daw ang nasayang niya sa paghahanap lamang ng masusuot na damit. Dagdag pa niya na kailangan na daw niya talagang magmadali papunta sa safe zone bago pa man mawala ang epekto ng item na nasa kanyang bibig. At pinaliwanag na nga ang item na ito na may pangalang Elaine Mankis Lungs. Sa paglagay nito sa bibig ay mapapawalang bisa ang nakamamatay na lason na tumatagal lamang ng 20 minutes. Bago pa nga tuluyang makalabas sa nasabing store ang ating bida ay may narinig itong boses sa loob habang nakikiusap na tulungan siya ng binata. Patuloy nga sa paghingi ng tulong ang individual na parang nahihirapan na. Kaya naman ang ating bida ay nag-aantay ng kaunti. Hindi niya iyon nilapitan dahil sa kasalukuyang sitwasyon ngunit hindi din naman nagtagal ay nagpakita na ang isang individual na isang babae. Naging inig na ito na parang matagal nang naruroon sa lugar na nababalot ng nakakalasong hamog. Nagtaka naman ang binata sa pagkakitang iyon sa babae. Nang magkasalubong ang kanilang tingin ay napansin ng ating bida ang desperadong paghingi sa kanya ng tulong ng babae. Kaya din na ito nagdalawang isip pa kaya't dinampot na niya ito at nagmadaling tumakbo palabas ng store at hanapin ang safe zone. Habang mabilis na tumatakbo ang ating bida ay makikitang umubob na ang babae sa kanyang likuran. Tanda ng sobrang panghihina nito na masasabing malapit nang bumigay ang katawan dahil sa epekto ng nakakalasong hamog. Habang mabilis nga na tumatakbo ang ating bida na si Dokja ay nasabi nito na nasira daw ang Oxo Station kaya ang sunod na pinakamalapit na underground station sa kanila ay ang Guamo Station. Kaya sa mabilis na pagtakbo ng walang tigil ay sa wakas narating na nila ang bokana ng station. Naasar naman si Dokja sa nakita dahil pagsilip niya sa ibaba ay nakita niyang sarado ito. Paling-galing nga ang ating bida sa pag-iisip kung papwersahin ba niyang pumasok sa saradong pinto o pupunta sa kabilang side ng naturang station. Napansin naman ng babae na parang natigilan ang ating bida kaya binanggit ng babae ang numerong 4 sa matipid na pananalita. Mabilis namang naintindihan iyon ng ating bida kaya agad na tinungo ang ika-4 na labasan ng Guamo Station. Lumipat naman ang panel sa mga lalaking pinagtutulungang isarado ang isang gusali habang sabay-sabay nang nagbibilang mula 1 hanggang 3. Ngunit bago pa man tuluyang samarado ang gusali ay merong isang bagay na kumalang dito. Napamura naman ang lalaki nang makita ang bagay na kumalang na parang gawa ng isang hindi nila kilalang tao. Habang nagugulat ang mga ito ay nagsalita ang taong kumalang sa pagsabing pagbuksan siya. Pinakita naman dito na ang ating bida pala ang nasa labas ng gusali habang naririnig ang sinasabi ng mga lalaki na hindi daw siya pwedeng pumasok kaya't lumayas na ito. Nakiusap naman uli si Dokja na nasabing meron daw siyang kasamang babae na masama ang lagay. Tinagot na lamang iyon ng mga lalaki sa loob na ang lugar daw na gusto nilang pasukan ay sobra-sobra na sa tao kaya wala na daw bakante pa para sa ibang survivors. Tumagot naman uli si Dokja na hindi na daw niya iyon problema. Pagkatapos noon ay binalik na niya ang item sa kanyang bibig saka sinabi sa isip. May parang hindi daw tama dahil ang maging overcrowded ay parang hindi naman daw nangyari sa nabasa niyang TWSA. Saka dinampot ang item na kinalang niya, hinawakan niya iyon ng mahigpit saka inangat pataas. Tatakot ng mga lalaki na makalanghap ng nakakalasong hamog ay nagsitakbuhan ang mga ito palayo ng pintuan. Habang makikita naman ang ating bida na kinatawan na ang pintuan para tuluyang mabuksan ang pinto ng naturang gusali. Nang nasa loob na sila ng gusali ay agad namang nag-anunsyo ang system na nasabing nakapasok na daw sila sa safe zone.
Agad namang ibinaba ni Dokja ang kanyang mga supply na dala kasunod ang pagbaba nito sa babae na makikitang isinandal pa nga niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang item na nasa kanyang bibig sa kaminungkahe sa dala nitong pasyente na ilagay agad ang item sa kanyang bibig. Sapagkat makakatulong di umano iyon para mabawasan ang sama ng nararamdaman dahil sa nakakalasong hamog. Hindi naman nagdalawang isip ang babae na makikitang di na maimulat ang mga mata sa grabing lasong nalanghap nito. Habang pinagmamasdan naman ng ating bida ang babaeng tinulungan nito ay naiisip niya kung may character ba daw sa TWSA na katulad ng naging kapalaran ng naturang babae. Dagdag pa ng binata na siguro daw ay doon na sana nagtapos ang buhay ng babae kundi dahil sa pagbabago na nagagawa niya. Dahil sa kagustuhan talaga ng ating bida na malaman ang pagkakakilanlan ng babaeng kanyang tinulungan ay tinangka niyang gamitin ang kanyang character profile skill na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga iyon. Ngunit bago pa man niya magawa ay may mga dumating na tao habang tinuturo ang kinaroroonan ng ating bida. Makikita nga ang isang lalaki na nakapamulsa na parang nagsumbong sa kanyang kuya na malnourished. Kaagad nga naglakad palapit sa ating bida ang mga armadong kalalakihan habang mayabang na itinanong kung sino daw ang ating bida. Bago pa man nakasagot ang binata sa nakakayamot na tanong na iyon ay may mensahe sa system na si Prisoner of the Golden Headband daw ay hindi nagustuhan ang pagdating ng mga siga na lalaki. Sa pagpapatuloy ay sinabi ng ating bida ang kanyang pangalan. Ang mga lalaki naman ay tinanong kung ang Dokja ba daw ay kanyang pangalan, na agad namang sinang-ayunan ng binata. Naasar nga ang sigang lalaking ito sa sagot sa kanya ng ating bida kaya pasigaw nitong sinabi na. Hindi daw niya itinatanong ang pangalan ng ating bida, kundi ang itinatanong niya ay kung sino siya. Grabe nga ang galit ng lalaking ito na naglabas na din ang mga ugat sa mukha. Habang nagmamasid naman ang lalaking nasa kaliwang parte ng sigang lalaki ay napansin niya ang babae na sinagip ng ating bida na parang kilala nila ito. Di ba yan yung babae na kabilang sa minor group? Di ba dapat kasama ninyo siya nang bumalik kayo? Ang dagdag pang tanong ng lalaking kulay gray ang buhok. Tinagot naman iyon ng mayabang na lalaki na nang may pagmamalaki na nangyayari daw talaga iyon. Taisip ng mayabang na lalaki na malakas daw ang loob ng lalaking kausap na magsalita ng ganun ng walang pahintulot. Sa reaksyon naman ng lalaking gray ang buhok ay parang natatakot ito sa mayabang na lalaki na makikitang pinagpawisan. Habang pinapanood ng ating bida ang pag-uusap ng mga lalaking dumating ay nasabi nito sa isip na sa mga katulad ng apocalyptic genre daw ay talagang hindi mawawala ang mga manluloko at manggagamit na tao. Maririnig naman ng lalaking gray ang buhok na habang humingisi ay humihingi din ito ng kapatawaran sa nagngangalang Cholso. Nang marinig ng ating bida ang pangalang Cholso ay nawala ang pagkabahala niya sa kanyang sitwasyon. Hindi daw niya iyon maalala na nabasa niya sa TWSA kaya sa tingin daw niya ay hindi siya dapat mag-alala dito. Nang una daw ay akala niya ay ang pagiging walang sinusunod na batas ay paulit-ulit na pangyayari na lamang para lalong sumama ang tingin ng lahat sa apokaliptik na mundo. Pagkatapos noon ay biglang nagmangkahi ang isa sa mga sigang lalaki na ibigay daw sa kanila ang babae. Pagkasabi noon ay nakita nila ang pagkaing dala ng ating bida kaya tinanong nila ito kung pagkain ba daw iyon. Ang sabi naman ng isang lalaki kay Cholso ay parang pagkain daw iyon. Kaya sa maangas na pagmomongkahi ay, tinabi ni Cholso sa ating bida na kung pwede ba daw na ibigay din sa kanila ang pagkain na dala niya. Pag ginawa daw ng ating bida iyon ay hahayaan niya siyang mabuhay. Taisip naman ng ating bida, ang totoong tao daw ay mas demonyo pa kesa sa paulit-ulit na pangyayari sa mga storya. Nasabi pa nito sa kanyang sitwasyon na parang meron daw malapit ng masamang mangyayari. Nanggigil naman sa pangyayaring napapanood ang mga constellations kaya nag-request ang mga ito ng senaryo na binigyang ng titulong Bounty Hunter. Habang nababasa nga ng ating bida ang anunsyo ng system ay seryoso niyang dinampot ang malaking tinik na kanyang dala. Dagdag pa nito na hindi daw siya ang sinasabi niya na may masamang mangyayari. At sa pagtayo nga ni Dokja ay nasabi niya na ang mga maaangas daw na lalaki ang merong masamang mangyayari. Sa pagtayo naman ni Dokja ay nasabi ni Cholso habang nakangiti pa ay parang napagdesisyonan na daw ng ating bida na baliwalain ang kanyang payo. Bago naman magsimula ang bakbakan ng dalawang kampo ay nagpaabot ng mensahe ang constellation na si Demonic Judge of Fire. Tinasabi pang inaasahan daw niya ang nararapat na parusang gagawin ng ating bida sa mga siga. Kasunod noon ang pagbangga ng sandata ni Cholso na nasabi pang tuturuan daw ng leksyon ng ating bida sa paglaban sa kanila. At sa pangbaklang porma nito ay sinabi pang sa bilang daw niyang 3 ay dapat nang umalis ng ating bida o kaya naman ay mamamatay siya. Napakasimple lang naman ng senaryo. Ito ay may kategoryang sub at may hirap na F na kailangang mapatay ang leader ng mga siga.
Okay naman ay hindi na nito kayanin pang lumaban at ito ay kailangan lamang gawin ng 5 minuto. At sa unang salpukan pa nga lang ay tinamaan na kaagad si Choso sa kanyang pagmumuka. Namuti nga ang mga mata nito na parang sa lakas ng suntok na iyon ay na-one hit ito. Lipad nga itong mayabang na si Choso na ang ating bida naman ay damang-dama ang pagkasolid ng patama niya. Nang makita ang napakabilis na pangyayari ng mga kasamahan nito ay tinawag nila ang pangalan nito ng may pag-aalala. Sa pangyayaring iyon ay bigla na lamang napatanong itong si Choso na kung sino ba daw talaga itong ating bida. Dahil sa dami daw ng suntok na natanggap nito ay nananatili pa rin itong nakatayo. Inakala pa nga niya na baka meron daw itong supporting constellation kaya malakas. Hindi alam ng mga sigang ito na ginamit lamang ng binata ang kanyang coins para pataasin ang level ng kanyang stats. Sa pagkarinig naman iyon ni Dokja ay nasabi nito sa isip na ang kabuuhan stats daw gaya ng stamina, strength at agility ay talagang lubos na naapektuhan ang kahihinatnan ng isang laban. Sa kasalukuyan daw ay meron siyang 33 kapag pinagsama ang kabuuhan niyang stats. Samantalang ang mga sigang ito daw ay sa tingin niya ay nag-raw age lamang sa tig-iisang digit. Sa pagsali naman ng lalaking nakadapa ay nasabi nito na hindi daw siya makatayo dahil sa patuloy na paghampas sa kanya ng ating bida sa kanyang mga hita. Dagdag pa ng ating bida. Kahit daw meron ang mga sigang ito ng supporting constellation. Ang diferensya ng stats nila ay ang talagang magiging basehan kung ano ang kahihinatnan ng isang laban. Habang lumalapit si Dokja J. Choso ay ginamit niya ang kanyang character profile ability. Nakita niya dito ang supporting constellation nito na nagngangalang Monarch of the Small Fries. Merong attribute na Assault Captain na isang common attribute. Personal skill, Dogfight level 2, Bluff level 2. Stigma, Triton level 1. At may stats na, level 6 stamina, strength level 7, agility level 6, mana level 2. Sa overall evaluation naman ng gagong ito ay masasabing isa ito sa napakaraming insekto na maswerteng nagkaroon ng supporting constellation. Sobra-sobra ang bilib sa kakayanan sa labanan kaya madalas napapahamak. Nasabi ng ating bida na sa dami daw ng constellations ay napili pa nito ang Monarch of the Small Fries. Cholsubang ng Choldogang. Ang patanong na sabi ng ating bida. Nagulat naman itong lalaki na natanong pa kung kilala daw siya nito. Sabi pa ng ating bida itong Cholso daw na ito ay isang nakakaasar at gagong tao sa Guamo Station Group sa TWSA. Dagdag pa nito na sa novel daw ay nakasaad na ang lalaking nasa kanyang harapan ay mapapatay ng gagong si Jung Yok-yu. Pinagtataka ng ating bida kung bakit daw ito ay nabubuhay pag gayong ilang araw siyang natrap sa tiyan ng sea serpent. Walang ano-ano naman ay biglang sinabi ni Cholso kay Dokja na ito daw ay ang klase ng lalaki na naiisip niya. Na nasabing obvious naman daw na marami nang napatay itong ating bida. Dagdag pa ni Cholso, masasabi daw niyang hindi daw sila nagkakaiba ng ating bida. Sa narinig namang iyon ay parang nagdilim ang paningin niya sa lalaking siga. Sa nasabing iyon ni Cholso ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga ginawa niyang desisyon noong kasagsagan ng unang senaryo. Pumasok na din sa kanyang isip ang nasabi din nito noon na siguro daw ay makakaya nito mailigtas ang karamihan sa cabin ng tren. Kasunod ang paglabas sa kanyang isip ng sinabi sa kanya ni Namuon Kim na aminin daw nito na gusto niya lamang na makitang naglalaban ang mga tao para sa kanilang buhay. At bago pa man tuluyang mapasailalim si Dokja ng skill ni Cholso na bluff ay hinarang na agad ito ng kanya ring personal skill na the fourth wall. Nang matauhan ng ating bida ay sa asar ay tinusok niya ang pulsuhang bahagi ni Cholso. Pumalahaw naman sa naramdamang sakit ang naturang lalaki. Kasabay noon ang pagsabi ng ating bida na sa tingin daw niya ay hindi dapat dumadaldal ng ganoon itong si Cholso dahil sa kanyang kalagayan. Nagpaabot naman ng mensaheng pagkatuwa at pagkalibang ang constellation na si Monarch of the Small Fries at nagbigay ng 100 coins sa ating bida. Napasabi na lamang ang ating bida na sa kasamaang palad daw nitong si Cholso ay ang kanyang constellation na si Monarch of the Small Fries ay kilala dahil sa hindi nito pagpapahalaga sa kanyang incarnation. Dagdag pa nito na kaya daw niyang tapusin ang lalaking nasa harapan ngunit yun daw ay magpapabago sa takbo ng kwento. Pagkatapos noon ay inanunsyo ng system na meron na lamang siyang 2 minuto para tapusin ang senaryo. Sa patuloy ng pagpapakilala ng ating bida sa naturang constellation ay nasabi pang ito daw ay nakakaramdam ng kasiyahan kapag nakakakita ng kaguluhan lalo na ng nagkakasakitang mga tao. Sinusuportahan daw nito ang mga napakalalaking tanga na incarnation at nag-i-enjoy na makita ang mga itong nagdudusa sa kamay ng ibang incarnation. Sa patuloy na pag-torture ng ating bida sa leader nilang si Cholso ay nagmakaawa na ito na itigil na nito ang ginagawa niya sa kanilang leader. Seryoso naman napatingin na lamang si Dokja sa lalaki habang nasasabi sa isip na ang mga tao daw ay mahihina.
Dagdag pa nito kung banong ang mga tao ay naging mahina. Naging walang pakiramdam at maging malupit sa iba na parang ang apocalypse daw ay naging isang dahilan na lamang para magawa nila iyon. At kasunod nga na pinakita ang usapan ni Choso at ang kanyang tauhan na parang niloko nila ang babaeng tinulungan nito kaya nauwi sa muntikan nitong pagkasawi. Tagigil nga ng ating bida ay kinwelyuhan na nito si Choso habang may nakakatakot na tingin. Kasabay ng pagtanong dito kung bakit niya iyon nagawa. Habang sa isip pa rin ni Doc Ja kung instinct ba daw nila iyong gumawa ng masama sa kapwa. Di naman nakasagot itong si Choso habang nakatitig sa ating bida. Sa pagyuko nito ay nabanggit nito na patayin na lamang daw siya ng ating walang hiyang bida. Pinura na nga din nito pati ang mundo kaya napagtanto ng ating bida na hindi niya instinct o natural na gawain kaya ito nakagawa ng masama. Dagdag pa niya na meron daw siyang nakikitang masalimuot na paghihirap sa mga mata nito na naando na bago pa man magwakas ang kanilang mundo. Kagaya niya na wala man lang kaibigan ng high school day niya at binubuli pa. Siguro daw ay hindi sila masyadong magkaiba ng nararanasan pero sa ibang anggulo ay ang dating mundo ay nagwakas na. Kaya kailangan na lang niyang mabuhay na ayon sa mundong meron sila. Habang sinasabi nga iyon ng ating bida sa kanyang isip ay lumalapit ito kay Choso. At sa natitirang 10 segundo ay tinadyakan niya ito na ikinawala ng malay ng lalaki. Kasunod noon ang pag-anunsyo ng system na nagsasabing na pagtagumpayan ng ating bida ang sub-scenario at nakatanggap ng bida ng 300 coins. Ang constellation naman na si Monarch of the Small Fries ay nakontento sa napanood at nagbigay din ng 100 coins. Ang mga gang members namang ito ay unti-unting lumapit kay Choso habang sinasabi sa ating bida kung paano daw ito naging walang awa. Seryoso naman ang ating bida dito na parang sinasabi sa sarili na trabaho lang walang personalan. Takabinuhat ulit ang babaeng kanyang niligtas. At sa napakalamig na pag-utos ay sinabi niya sa mga gang members na dalhin daw siya kung saan naruroon ang mga tao sa underground station na iyon. Takot na takot naman ang mga lalaki kaya hindi nagdalawang isip at ginawa agad ang pinag-uutos ng ating bida. Pagkatapos noon ay doon na po muna nagtatapos ang ating episode. Shoutout na lang po sa aking mga masusugid na taga-subaybay sa ating napakalupit na series. Maraming salamat po sa inyong lahat.